Nako, breaking news mga kababayan. Senator Sherwin Gatchalian pinuna ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ito po, babasahin ko po sa inyong mga bayan. Ito pong post ng Bombo Radyo Naga patungkol po sa balitang yan. Ito po, pinuna ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang muling ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakda ngayong Nobyembre 2. Iginiit niya na ito ay labag sa konstitusyon at magdudulot ng kawalan ng karapatan ng mga botante na makapaghalal ng nais nilang maging leader sa kanilang barangay. Sinabi ni Gatchalian na hindi kulang ang pondo ng pamahalaan para sa mga programang ayuda, kaya't hindi dapat maapektuhan ang ibang function ng gobyerno. Kasi kung maalala nyo mga kababayan, lalong-lalo na itong si Senator Amy Marcos ay talagang nagsulong ng postponement bill sa Senado para daw po itong pondo ng COMELEC ay gamitin sa pang-ayuda sa atin pong mga bayan dahil sa krisis na nangyayari po sa atin pong bansa mga bayan. Kaya sinabi itong si Gatchalian na hindi kulang yung pondo ng pamahalaan. So sa makatwid ay talagang merong pong pondo, merong budget yung atin pong gobyerno sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya hindi po dapat na pagdiskitahan itong pondo ng COMELEC ayon kay Senator Gatchalian. So ituloy natin mga kababayan. Aniya, ang halagang 9 billion na nakalaan para sa barangay at SK election ay maliit, mga kababayan, maliit kumpara sa 230 bilyong pondo na maaari pang gastusin para sa mga social aid programs. So ibig sabihin mga bayan ay talagang mema lang, ha? Gusto lang talaga nilang ipospon ito pong barangay at SK election ng nasa mababaw na kadahilanan mga babayan. Ang pahayag ni Gatchalian ay kasunod ng mungkahi ng ilang mambabatas na i-realign ang budget ng barangay at SK election upang matugunan ang krisis sa enerhiya. Maging si Senator Amy Marcos na kapatid ng Pangulo ay nais din na maitakda sa ibang pagkakataon ang halalang pambarangay. Samantala, iginiit ng Commission on Elections or COMELEC na ipinagbabawal ng Korte Suprema ang paggamit ng election budget para sa ibang layunin. Correct mga bayan, sapagkat yun pong paglilipat ng pondo mula sa COMELEC para ilipat sa ibang ahensya, yan po ay pinagbabawal po ng atin pong kataas-taasang hukuman. Kagaya po mga bayan, ang ginawa nila noon pong 2022, di ba may barangay at SK election sana noong 2022. Kaso nga po, ipinuspon po nila sa kadahilan ng yung budget para sa election sa 2022, BSKE, ay ginamit po nila para sa pang-ayuda sa atin pong mga bayan sa mga naging biktima kasi panahon ng COVID-19 pandemic mga bayan. Ginamit po nila yung pondo ng COMELEC sa pang-ayuda sa ating pong mga bayan. Pero yan po ay question sa Supreme Court. At yung naging desisyon po ng Supreme Court mga bayan, alam niyo ba kung ano? Unconstitutional. Pag sinabing unconstitutional, labag po sa ating pong saligang batas, labag sa konstitusyon. Yung ginawa po nila na paglipat ng pondo o pag-realign ng budget ng COMELEC patungo sa ibang ahensya. Ito pa po. Ngunit kung aamyendahan ang batas ukol dito ay wala silang magagawa kundi tumalima sa
pagtutuloy o pagpapaliban ng barangay polls. So talagang walang magagawa yung Commission on Elections or COMELEC pagka ginusto ng atin pong mga legislators o mga mambabatas na ipospon o ilipat yung schedule ng barangay at SK election. Talagang susunod lamang yung COMELEC, mga bayan. Batay sa datos ng komisyon, mahigit 3.9 milyong mga bagong botante ang nakapagparehistro para sa barangay at SK election 2026. Halos 3 beses na mas mataas kaysa sa target na 1.4 milyon. Akalain nyo mga bayan, 3.9 milyong mga bagong botante. Ganun po karami. Yun pong interesado na bumoto. Ganun po karami mga babayan, yun pong interesado na palitan yung kanilang mga barangay leaders o mga barangay officials sa kanilang mga barangay. 3.9 million, akalain nyo, yung mga bago pa lang yun ha. Pwera pa yung mga dati mga bayan. Ang halalan ay nakatakdang ganapin sa darating na November 2, 2026 matapos ipagpaliban noon pong 2025 ng December. Kasi kung maalala nyo, dapat December 1, 2025 nung nakaraang taon isinagawa dapat yung barangay at SK election. Kaso nga po itong mga mambabatas na yan, yung mga mambabatas na yan, pinuspon po nila kaya naging November 2. So, ewan ko lang mga bayan, kung yan po ay pahihintulutan pa o papayagan ng Supreme Court itong panukala nila na pagpupuspon sa barangay at SK election. So ngayon panoorin po natin itong panayam kay Senator Sherwin Gatchalian. Ito po mga bayan, panoorin po natin. Ipagpaliban po yung barangay at sangguniang kabataan elections para daw po yung pondo ay magamit muna sa krisis. Alam ko may ganun din si Senator Amy Marcos, di ba, Ate Nympha? So kayo po bilang chairperson ng Committee on Finance ng Senado, ano pong masasabi nyo rito, sir? Akin, hindi ko na desisyon to dahil nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema na hindi pwede basta-basta isuspende ang barangay elections. Kung matatandaan natin, itong pag-urong ng barangay election, pangatlo na ito eh. At itong pag-urong ngayon, this year, ang mekanismo dito ay ginawa ng 4 years ang barangay election, kaya siya naurong. Sinabi kasi ng Korte Suprema nung huling pagsuspindi natin, last na yan at hindi nyo na pwedeng isuspindi dahil gumagawa lang kayo ng kahit anong dahilan. No? Dahil ang katapat naman nito ay pagkawala ng demokrasya at pagkawala ng oportunidad para sa mga kababayan natin pumili ng kanilang mga kandidato. Kaya kung ako tatanungin, unang-una, unconstitutional na yan. At pangalawa, dapat matuloy na dahil pangatlo ng pagsuspend dito. At pangatlo, maraming tao umaasa na pumili ng kanilang mga local leaders. So yan mga kababayan, maliwanag po na narinig po natin mismo kay Senator Sherwin Gatchalian na yung pagpupuspon or pagpapaliban sa barangay at SK election or sa kahit anumang halalan ay labag po sa ating pong saligang batas o sa ating konstitusyon. Sapagkat yan po ay napagdesisyonan na. May desisyon na po yung Supreme Court noong 2023 pa na yun nga po bawal or unconstitutional yun pong postponement of BSKE mga bayan. So kaugnay po ng balitang yan ay magbasa po tayo ng komento ng ating pong mga bayan. Ito po, sabi ni Cristino del Rosario, huwag nyo idahilan ang krisis. Marami pa tayong pondo, ang sabi ni Sherwin Gatchalian. Mayroon pa tayong 23 billion na pondo ng ating bansa. So, sabi naman ni Wilhelm Mendoza, ayan, tama naman, piling kasi sila ang batas. May Korte Suprema po tayo. Kaya wag nyong baloktutin ang saligang batas. Sabi ni Wilhelm. Talagang mahilig talaga magbaloktot magbendalo ika nga mga bayan. Sabi naman po nitong si
Rachel Rubia. Tama po, Senator. Sige po. Ipagpaliban niyo po ang karapatan naming mga butante para maghalal sa mga bagong mamumuno po sa aming barangay. Sa susunod na tumakbo kayo sa 2028 ay hindi namin kayo iboboto. Nako mga babayan. Sabi naman ni Paul Martin, election postponement labag sa batas ang pagpapaliban. Pero di bawal sa batas magnakaw sa kabangyaman ng Pilipinas. Di ba mga bayan? Talagang gusto po ng atin pong mga bayan na matuloy na itong barangay at SK election kasi ilang beses na po itong pinopospone. I think pangatlong beses na kung matutuloy itong postponement ngayong 2026 mga bayan. So abangan po natin mga bayan yung ipinail sa Kongreso at sa Senado na mga panukalang batas patungkol po sa postponement ng barangay at SK election. Hanggang dito muna yung ating balita mga bayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang araw po sa ating lahat.